What's up mga ka-Real Property Finder at Real Property Philippines. Isang magandang hapong pong muli sa ating lahat. Andito po ako ngayon sa bayan ng Buena Vista, Quezon. May binisita po ko ritong property na may kabuang sukat po na humigit kumulang pong 13 hectares. Na ayon po sa ating mga kasama, ito daw po ang simula ng property mga ka-farm. Ito po ang pinaka-corner po na to na inyo pong makikita na almost flat po yung property. Kabilaan po siya mga ka-farm, meron po siyang access road. Bali mula po sa bayan po ng Buena Vista hanggang dito po sa property ay may travel time po na almost 5 minutes. And then meron pong humigit kumulang na 3 kilometers according po sa ating mga kasama. Bali kabilaan daw po ito. Bali kung inyo po makikita itong pinakabahay, ito daw po yung bahay ng tenant. According po sa kasama po natin, wala na pong issue about po sa tenant. Kaya sa mga buyer po na nagnanais pong mabili po itong nasabing property, wala pong magiging issue about sa tenant. And then ito pong property mga ka-farm ay title. Bali nasa 5 magkakapatid daw po. Bali dahil yung pong pinaka original seller nito na magulang nung 5 magkakapatid ay yumao na. Kaya bali yung 5 magkakapatid na po ang namamahala dito sa property na naiwan. Ayan po mga ka-farm, meron po ritong mga nagdadaang mga sasakyan. Kaya wala pong magiging problema kung kayo po ay magkakaroon dito ng halimbawa po 10-wheeler, pasok na pasok po dito sa property. And then good news po mga ka-farm, dahil itong property daw po na to ay nag-harvest pa po ng 2 toneladang kopra kada 2 months. And then according po sa nagga-guide po sa atin, yung pong pinaka 20% na semi-upland po doon sa dulo ay meron daw pong mine of gold. Kaya sa makakabili po at meron po kayong puhunan at makakapag po kayo ng dark clearance or para po sa mining, pwede nyo raw pong minahin yun. Yung pong sinasabi na yun nila sir. Kaya tara po, samahan nyo po akong galugarin tong nasabing property. At na maibida ko pa po sa inyo ang mga matatagpuan po ditong mga hardwood at mga fruit bearing po dito sa area. Itong property po mga ka-farm ay almost flat. At karamihan po makikita nyo dito sa area, marami po siyang puno ng saging. And then meron pa daw po itong humigit kumulang 2,000 puno po ng nyog ang matatagpuan dito sa area. Kaya ito po, bali very productive pa po itong property. And then yung po mga variety po ng saging dito, meron pong saba, may senyorita, saka po latundan. Kaya tara po, samahan nyo po kaming galugarin ng bahagya ito. Kaya sa mga interested buyer po, tawag na po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen. At sa WhatsApp Viber po mga ka-farm. Para po sa dagdag katanungan na gusto nyo pong malaman, pindutin nyo rin po ang description box. Doon po ang full details po nung nasabing property. At sa mga interested buyer nga po pala about po sa price, kindly direct lang po sa aming number para po sa presyo. Ito pong property mga ka-farm ay dito po sa gawing sapa na to, meron pong mga puno po ng nipa. Dito po sa magkabila na to. Dito papunta ulit sa isang barangay. Sako pa po ito. Itong kabila po na to. Malayo pa ito. Ayun po, kabilaan daw po ito mga ka-farm. Ayon po sa ating guide. Ito po yung sinasabi ni sir na medyo upland po ng bahagya. May mga raw po rito, gold mine. According po sa kanila. Yun po, kaya kung inyo po itong mabibili, ay maaari nyo pong minahin. Ito po, ito yung pagitan. Diretso po yan. Oo. Ito naman po yung lahat. Oo, kasama to yung Lahat na po ito sa 13 hectares. Itong pagitan na to, bukod na po ito dyan na po sa mga solidong. bali
Ayun po pala. Ayun po sa ating mga guide. Ito pong gawi po ng kalsada na to ay nakapaloob po sa isang titulo na may kabuang sukat po na 4 hectares. And then ito po palang nasa gawing kanan ko na to. According po kay Sir, ito po ay 9 hectares. Kaya kung pagsasamahin nga po yung inyong bili, ay may total pong 13 hectares mga ka-farm. Kaya hanggang dito daw po yung hangganan nung nasabing 4 hectares na katabing-katabi po ng kalsada. Ito naman pong 9 hectares na to. Ito po, meron din po siyang ongoing po na barangay road. At then dasik na dasik nga po ito ng puno ng nyog. And then meron na rin pong linya po ng kuryente. Sa signal naman po, walang po magiging problema. Kaya ayun po, samahan nyo po kami na libutin pa may tong property mga ka-farm. Ayun po mga ka-farm. According po kila Sir Romeo, buuan daw po ang pagbebenta ng seller. Hindi daw po maaaring 4 hectares lang or 9 hectares. Kaya ayun po mga ka-farm, naulit ko po, hindi daw po pwedeng biyak. Kailangan daw po yung 13 has ang ipinagbibili na ng seller. Dito po sa area na to, kung nyo po makikita, yan po, marami po siyang nipa na maaari pong gawing po siya, bubong. Yan pong pinakadahon ng nipa hat. At sa kikita ko po na dasik naman po siya ng puno ng nyug dito sa area. At malayo-layo pa rin daw po ito. Sa aking puntansya mga ka-farm, dahil ito pong property ay napapalibutan nga po ng mga kalsada at national highway, maano po ang nito, frontage. Kabilaan po may mga frontage siya. Doon po sa gawing unang binlag ko na nakapaloob po sa 4 hectares sa aking puntansya, meron pong almost 500 to 700 meters po ang frontage. Dito naman po sa 9 hectares na to, ito po malayo rin po mula po doon sa corner hanggang dito. Ay maaari pong abutin ng mga 800 meters po ang frontage nito. And then kabilaan po ito po. Tuhog po ito ng barangay road mga ka-farm. Ayun po mga ka-farm, ito pong nasa ko na to, left side. Ito daw po yung property. Bali yung pong bahay na natatanaw nyo po na yan, bali dinaanan lang po ng property. Meron po siyang boundary dyan, kaya hindi na po nakapaloob yung na yan, yung bahay. Hanggang dito po siguro sa itong nabakuran nila na to, ito po yung nagsisilbing boundary. Papunta po doon sa ating pinanggalingan kanina. Kaya sa makakabili po, napakaganda po nitong property mga ka-farm. At ideal po itong gawing rancho. Maaari pong pag-anoan po ng mga baka or kalabaw, kambing. Dahil according po kay Sir, yung daw pong 4 hectares na pinanggalingan namin kanina, meron daw pa ron rice field. Ayon po sa kanya. Ang source po ng tubig dito mga ka-farm ay sapa and then deep well. Ito po, dito sa side po na to, meron pong mangilan-ngilang puno ng kawayan na maaari nyo pong gawing bahay kubo kung inyo pong mabibili itong property. Marami na po kayo dito makukuhang materyales. Ang pambubong naman po, meron pong mga dahon dito ng nipa na maaari nyo pong gawing bubong ng inyong magiging bahay kubo. Okay. Ay, naka na yung jacket. Baka makasemplang pa. Okay. Tara. May bayar tayo raw nito. Ito ipapalit doon sa kasi hindi yata nakuha yung isa. Kaya naghanap si Tatay Tani ng pamalit. Ano masasabi ko Tani dyan? Ano masasabi? Kasama po to.
Kasama po ito. Tay, kasama pa to kuya. Tatanungin natin yun Sige, ito na lang muna. Okay, kauna-unahan para yata. Ito yung upland. Ganda po nito. Nakita nilang may ano, diba? Ito yung upland. Ayan, nakita lang nila. Diba? Ganda, no? Okay. Bumasinan na yata to. Ayan po mga ka-farm, puntahan po namin yung pinakadulo. Yung pinakadulo ng property. According po sa ating mga kasama, yun, kuya. Yun bahay na yan ang hangganan ng ano, yung pinaka-property na to mga ka-farm. Pare ko, itong kabila, kasama to? Hindi na. Ito lang. Ito lang po palang nasa gawing kanan ko na to. Ay, kaliwa. Ito po yung pinaka-ano ng property. Ito po yung upland dito sa area na meron daw pong maaring minahin dito. According po sa ating mga kasamang taga rito po sa Buena Vista. Ayun po mga ka-farm. Bali ito po ay mahigit 9 hectares. Itong isang nasa title. And then yung pong isang titulo naman ay nasa mahigit din pong 4 na hektarya. Kaya bali kulang 14 hectares po ito mga ka-farm. Ang mababawas lang po bali dito ay itong dinaanan ng mga barangay road. Ito, hanggang dito. Dito ang boundary. Ayun po mga ka-farm, according po sa ating kasama, dito daw po nagtatapos yung hangganan ng property. Ito po ang pinaka borderline. Ito po ang pinaka boundary ng property mga ka-farm. Papunta na po yan doon sa gawing itaas na yon. At kabilang ano na raw po siya, liliban pa raw po doon sa kabilang burol na to. Kaya sa mga interested buyer po, tawag na po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen. At please kindly direct call na lang po sa aming number para po sa price nitong nasabing property mga ka-farm. Ayan po, ayon po sa ating kasama, dito daw po ang lumiban yung property. Kaya ito pong kalakihan na to, yan po, nakapaloob pa po ito sa property na binebenta. Ito po yung pinaka naging kalsada po dito sa gitna ng property mga ka-farm. Kaya yun lang po bali ang mawabawas dun po sa mahigit kulang-kulang 14 hectares po. Bali kaya ang ano po nila rito ay 13 hectares lang po siya mga ka-farm dahil yung nga pong mga dinaanan ng kalsada. Dumaan, di ba? Baka abot pa to doon. 4 hectares lang daw to eh. Ayun, siguro yung palayan. Na? Kasi yata itong kabila eh. Ito yung palayan.
Kabilaan pa to, sir. Kabilaan pa to. Kasama yung kabila. Tapos ang palayan niyan ito. Ayun. Ito daw po ay kabilaan din po siya. Ayun. Ito pong side na to. Sakop pa po to sa 4 hectares. Then ito po yung pinakatubigan niya rito. Yung palayan. Kung nyo pong mapapansin, ayan po, mayroon pong linya ng kuryente. Ayun siya, yung pinakapalayan. Malaki-laki pa rin po itong pitak dito. Nasa kulang-kulang 1 hektarya. Meron pong mahigit 1 hectares po itong pitak ng palay. Nakasalukuyan po, hindi na naasikaso. Nandun yan sa may mangga hati. Yun. Kabila pa po yan ng burol na yan. Sakop. Yung nyug na yon, kasama pa yung nyugan na yan. Oo, yun. Mula doon sa may po. Yung kanto na yung direct yung papagawa. Nandun sa bundok na yun. Maliliban dyan sa bundok. Mababa naman yung bundok. Bali burol. Ayun po. Ayun po mga ka-farm. According po sa ating mga kasama, itong area po na to ang mayroon pong mina ng ginto. Na maaari nyo pong minahin. At ito rin daw pong kabila na to mga ka-farm. Kaya sa mga kabili po mga ka-farm, may return of investment na po kayo. Ito rin pong pinakapalayan na to na maaari nyo po uling sakahin. Ito daw po ay kulang-kulang 1 hektarya. Itong nasabing pitak na to, mahigit 1 hektarya daw po ayon sa ating mga kasama. And then ito pong natatanon yung burol na to, liliban pa po dyan yung pinaka-property mga ka-farm. According po sa ating mga kasama, nakapaloob po to itong karamihan ng nyog na to dito sa area. Kaya yun lamang po mga ka-farm. Tawag na po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen. At sa WhatsApp Viber po, para po sa price na gusto nyo po malaman, kindly direct call na lang po sa aming number mga ka-farm. Sa mga interested buyer po. Ayun lamang po mga ka-farm. Maraming salamat po at isang mapagpalang araw po sa ating muli. God bless us all po sa ating lahat mga ka-farm.